Hello! Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Nagpahinga po tayo ng ilang araw dahil nga nagkasakit tayo. At tansya ko hindi ako gumagaling. Pabalik-balik yung lagnat ko. Sabi ko, ipahinga ko muna ito. At ngayon ay okay na po ako. Magaling na ako. At naka-recover na. Siguro mga 95%. Recovery na po tayo. Alright. Si Chis Escudero pala ang pinaka mahirap na senador base po sa SALN dito po sa 2025. Yan po ay as of now, no? Dahil hindi pa lahat naglalabas ng SALN. Pero at least sa 16 senator ay si Chis po ang pinaka kaunti lang yung yaman, no? Siya yung pinaka mababa in terms of millions po ito. Ay si Rapi Tulfo, billion pala ang asset, no? So based on SALN po ito 2025, no? So ito po yung pinaka number 1, si Rapi Tulfo and wife. Bakit sinasama yung wife? Hindi naman politiko ba yung wife nito? Public servant ba yung wife? Dapat hindi sinasali yung wife. Ikaw lang. Hindi naman politiko yung wife mo eh. So, mahigit 1 billion ang asset ni Rapi Tulfo. So, siya po yung parang parang nangunguna. At pangalawa po ay si Erwin Tulfo. 497 million. Mahigit. Pangatlo, Juan Miguel Zubiri, 431 million. Pang-apat, si Ping Lacson, 244 million, 940,000. At panglima, teka lang. Panglima ay si Robin Padilla. Ang yaman pala ni Robin Padilla, no? 244 million. And next, Lito Lapid, 202 million. And then, Vicente Soto III, 188 million. Mahigit yan, no? Tapos, JB Ejercito, 137 million. And then, Pia Cayetano, 128 million. And then, Win Gatchalian, 89 million. Bam Aquino, 86 million. Lauren Legarda, 79 million. And then, ito na yung mga huli. 49 million, si Joel Villanueva. Kiko Pangilinan, 26 million. Risa Hontiveros, 18.9 million. Alright? So, andito na po si Chis Escudero. Siya po yung pinakamababa ang SALN. 18.8 million. Alright? So, siya po yung pinakamahirap dito sa 16. Ano? Yung iba, hindi pa po naglalabas ng kanilang SALN. Halimbawa, si Alan Peter Cayetano, Jinggoy Estrada, Amy Marcos. Sino pa ba? Si Bato. Si Bato po, wala po yata si Bato rito. Wala nga. At si Bongo, wala rin. So, wala po yung mga minorities. So 5 na yon, may 3 pa. Sino pa yung 3 na hindi pa lalabas ng kanilang SALN? So, as of now, as of 16 senators, si Chis Escudero ang pinaka mahirap na lumalabas na mga senator, no? Dahil ang asset niya lang ay 18,840,082. So, kung mapunta lang sa atin yung 840,000, okay na, yung butal. Ha? Ganun pa man, ang titindi ng mga pera nila, no? 18.8. Hindi ako makapaniwala.
Ah, si Cheese pala ang pinaka ano. Ito pong mga salin na to, yan po yung mga declaration nila ng kanilang asset, no? Yung dineclare lang nila. Hindi natin alam yung kung merong nakabaon sa lupa dyan o kung kanino ipinangalan yung yaman. Kagaya ng mga Marcos, maraming crony po yan. At maraming nakabaon sa lupa ang mga kayamanan yan, mga ginto. Hindi natin alam talaga kung yan yung mga tunay, totoong ano nila, totoong asset nila. Siguro yung iba, no, yung ibang senador. Pero yung ibang senador siguro, eto, kay Risa Hontiveros, wala tayong tiwala, 18.9 ka lang. Ikaw rin, Kiko. Ha? Ang alam natin, bilyonaryo to si Kiko eh. Ha? Bilyonaryo yan. Opo. Uy, nako. Ito pa si Risa Hontiveros, ang dami ng mga tanim witness, tanim testigo yan eh. Tanim ebidensya eh. Marami nang kinita yan sa sa paggawa ng mga fraud investigation. Diyan kumikita yan eh. Parang si Trillanes, ginagawa nilang negosyo yung pagiging attack dog. May bayad po yun eh. At bilang senador, ang mahal po ng bayad dyan, malaki ang bayad dyan. So far, si Cheese Escudero, ang pinakamahirap na senador. With 18.8 SALN, kaniyang asset. Okay, meron pong tayo nabasang balita, no? Si Martin Romualdez ay pupunta o dadalo na ba sa Blue Ribbon hearing sa susunod na hearing? Dahil mayroon pong si Pinky Lacson naman kasi palaging nagpapa-interview talaga, palaging dada ng dada eh. Meron ngang interview si Lacson na hinihimok daw niya si Martin Romualdez excuse, na dumalo na lang ng voluntaryo sa Blue Ribbon Committee hearing. Sabi kasi ni Lacson, mas maganda na kung meron naman siyang apela, depensa kay Orly Gotesa, mas magandang dumalo na lang siya. Ang tanong, kayo tatanungin ko, may tapang kaya siya? May bayag kaya siya na humarap sa Senado at haharapin niya yung mga sila Bato, sila Bongo, si Robin Padilla, yung mga Duterte senators? Kaya niya kayang harapin? Hindi nga humaharap siya sa sa presscon, yung magpe-presscon siya mag-isa. Doon pa nga lang sa mga media, takot na matanong. Haharap pa kaya sa Senado na talagang gigisahin siya ron? At si Saldico, iniisip ko, si Saldico, ang lagi nilang nilalaglag. Pero si Saldico, ang daming kinasasangkutan na korupsyon. Sakot nga rin siya sa di ba? Laptop scam. Meron din siyang mga smuggling sa Department of Agriculture. Hindi lang po sa flood control. Pati sa mga road projects, mga ghost or mga halimbawa 100 meter ang gagawin lang, mga 10 meter na road construction. Ganyan po kung nakawin yung pera ng bayan. So, ang nakikita natin si Saldico ang gawa ng pagkakaperahan. Si Saldico ang korap ng korap. Si Saldico gumagawa ng pera. At imposibleng hindi alam ito ni Martin Romualdez. So, ang nakikita natin, hindi po ma-front dito si Martin Romualdez, lalong-lalo si PBBM. Hindi po ma-front. Ang pinapagawa lang nila ng pera si Saldico. Kaya eto, kung ilaglag nila si Saldico,
ganun na lang. Pero parang scripted pa rin ito. Sabi, naka-freeze na raw yung asset ni Saldico. Mawawala ba talaga sa kanya yan? O baka kunyari lang freeze, pero hindi yan mawawala kay Saldico. At yung mga mababawing pera, halimbawa sa Diskaya, kanino mapupunta yan? Makikita ba natin kung saan mapupunta yan? Babalik ba yan sa kaban ng bayan? O sila rin ang kukuha? Ibubulsa lang din nila. Di ba? Ang galing ng kasi wala na sigurong manakaw. Said na yung pera ng bayan, pati yung sa classroom. Binulsa rin. So, ang galing ng strategy, no? Sige, gurgurin natin itong mga magnanakaw na to at kunin natin yung ninakaw para mapunta rin sa atin. Hindi naman natin makikita yan kung saan mapupunta eh. Wala namang magiging transparency dyan. Di ba? Yung magnanakaw, pati yun, nanakawan din nila. Ayos na yan. Alright, hanggang dito na lang po. Yan lang po sa ngayon. Hahataw tayo siguro sa mga susunod na araw dahil at last na gumaling na po tayo. Dahil ang hirap po nung paulit-ulit, pabalik-balik yung lagnat ko. Sabi ko, iba na yata ito. Buti hindi po tayo na ospital dahil pag na ospital tayo napakadugo. Kaunting gawa lang na sa ospital ang mahal na ng babayaran mo. Buti hindi po tayo na uwi na ma-ospital. Salamat talaga at gumaling na. So yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, panonood sa ating video. Ingat po kayo. See you next time. Bye-bye.